Dumako naman po tayo dito sa mangyayari next week na impeachment dito po kay Sara Duterte. Pakinggan natin ang ating mga chairman ng Committee on Justice, Your Honor, Mr. Chair, so that we are really, ready to the face of the impeachment trial this coming week. Aray ko. Okay, let's proceed. We have these laws. Oh, all right. Well, I think to end, I think we need to talk about the impeachment, right? I mean, let's not forget that that was meant to be the news, right? Yes, actually, The voting I- on the sufficiency in substance. Yun ang tunay na balita, dapat. People's Binago emotions niya. were too high, I guess. Well, you Of had course, people it's in not a shock, justification, right? yes. You had people in shock. So then his lewd, repulsive comments took over. But I wanted to ask you, that's a 54-1, tama? No, 54-1. And well, he was the only one who voted that it wasn't sufficient in substance. All right. O mga DDS, gabi na. Hindi ba kayo natutulog? Adik ba kayo? Aray ko. Mag-like kayo dyan! Anak ng weteng, oh. Tingnan ko ako nag-like. Mga DDS, di pa. Ang dami na natin nanonood. Madaling araw na. All over the world, oh. Aray ko. Mag-like kayo, mga DDS! Lalo na yung nasa Middle East dyan. Magpapadala ako ng commercial flight. Aray ko. Mamaya kayo sa akin, ha. Talakayin natin yung mga COVID versus World War III. Aray ko. Ha? Papakita ko sa inyo kung gaano katalino. Ha? Kung gaano katalino yung presidente nyo. Alam niyo? Ang dali lang naman. Kasi padala lang kami tulad COVID. Aray ko. Dala kami commercial flight. Ayun, sakay, uwi. Aray ko. Mamaya kayo sa akin. Tapusin lang natin itong mga chairman. This hits the floor. Do you think it'll get the 1/3 vote it needs to pass to the Senate? Yes. Nako! We have You're our confident. numbers. Ma'am Zamora, how can you say that we're gonna get 1/3 of the votes in the plenary? Aray ko. Straight from the beautiful mouth of Ma'am Chairman Zamora. Okay, Isabel Zamora. We gonna get 1/3 vote in the plenary. Aray ko. My God. Tito Noy, grabe. Nainis ako, Tito Noy. Kasi nagpunta si BBM dito, pinagluto niya kami. Aray ko. Nakakainis na sila, Tito Noy. Lagi nilang binamba si BBM. Pero ang bait-bait niya, pinagluto niyo kami. Remember, Marcos siya, Aquino ako. Aray ko. Diba, Tito Noy? Buti ba si Mark, si BBM, pinagluto kami. Samantala yung DDS, gusto kami lutuin. Gusto kami lutuin. Hoy, may interview ako kay Ma'am Risa, ha? Baka sabihin nyo, hindi natin nirespeto. Hoy, nirespeto po natin ang mga dilaw, mga kakamping. Sabi ko sa inyo, mga kakamping. Sabi ko sa inyo, bago nyo husgahan ng mga bagay-bagay, lalo na yung mga loyalista, isipin nyo muna, baka maging loyarisa. Oh! Aray ko. Aray ko. Aray ko. Ha? Loyarisa, help me make a stand. Loyarisa, behind the hand. Aray ko. Yan, yan ang sinasabi ko sa ibang dilaw at mga kakamping. May mga purist kayo. Pero hindi nyo alam ang nangyayari sa katotohanan. O, yan. O, kita mo. O, katulad namin, ni Boss Mike, ni Koy, ni Mima. Napuntahan namin si Ma'am Risa. Yan ang sinasabi ko sa inyo. O, ngayon, paano nyo pag binas nyo kami, interview namin, bibas nyo si Ma'am Risa? Yan ang sinasabi ko sa inyo Ha? Hindi nyo kasi nalalaman ang nangyayari sa likod. Nandun lang kayo sa harapan Yung visuals lang nakikita nyo, pero yung mga internals, may alam kami. Hindi naman sa pagmamayabang nakikita nyo lang puro visuals, yung nangyayari lang sa mata nyo. Pero yung mga internals, hindi nyo kasi alam
Di ba? Pero kahit ganyan niya mga kamping, mga dilaw, mahal ko kayo, mahal ko kayo. Marami tayong subscriber dito. Eh, nire-respeto ko kayo. Kung re-respetuhin nyo kami. Di ba? Pero binabalaan ko kayo, huwag na huwag nyo sanang daragin ng Pangulo. Dahil ang Pangulo, wala pong ginawa kundi mapabuti ang bansa. Okay? Yun lang po. Dahil pag dinarag nyo ang Pangulo, hindi man ngayon sa mga darating na taon, abay, syempre, magre-react po kami. Yeah. We're confident Yeah. that we have the numbers. And it's interesting because right now, I think the vice president has 10 days to respond. Tama? 10 calendar days from receipt of the notice which the Committee on Justice will Oh. send to her. Oh. So once she Oh. receives that, she has 10 days to file her answer. Yes. And maybe If she does not reply. Kasi If she alam doesn't mo, yes. di ba, baka isipin nila, what's the point? Eh, dun din naman ang bagsak. Oo, kasi alam niyo naman si Sarah, impacta yan. Hindi talaga pupunta yan. Pipiliin niya mag-Taylor Swift. Romeo, Romeo, I don't wanna be alone. It's so difficult, I don't wanna be alone. I'm with a princess, you want a princess. Aray ko. We got a story, baby, you say yeah. Diba? Mas pipiliin niya, bumabagyo, Karina, Taylor Swift. Aray ko. Ha? Bumabagyo, ninang sa kasal. Aray ko. Diba? Kaya wala po tayo maasahan kay Sara Duterte na umaten. So sabi ni Karen Davila, paano kung di umaten? Kita mo lahat mo ng interview, paano kung di umaten? Kita mo, ibig sabihin po, alam na ng mga taong bayan kung gaano kabastos si Sara Duterte sa Kongreso. Maraming salamat. Salamat po Ma'am Lorna Matipo and Ma'am Heidi, magkakapatid po na matatanda na nanonood sa atin. Aray ko. Ma'am Lorna Matipo, Ma'am Heidi, magkakapatid po yan. Ang hobby nila magbilangan ng kulubot. Okay? Shoutout ulit, Ma'am Lorna Matipo, Ma'am Heidi. Ang hobby po nila magbilangan ng kulubot. Mas maraming kalubot, mas respetado. Okay? Nasasaktan po si Chay Cher na galing lang po sa ospital. Manahimik ka dyan, Chay Cher. Magpagaling ka. Diba? Parang ganon. Oh. Ang puting, di ba, magbabago isip ng House Justice Committee. Oh. Parang Supreme Court lang yan eh. Yes. Di ba, 9-1 or 12 to ano. This is a 54-1. If she does not respond. Overwhelming yun, ha? Meron nyo po, 54-1 yun. Ganun po. Si Suntay lang po, natuloy ng 1. Bakit po 1 lang ang bumoto? Yung 1 po, buto ni Suntay yan. Diba? 54-1. Sino yung 1? Ayan po yung buto ni Suntay. Ayan, oh. Aray ko. Oh, ganyan, oh. Pumunta ako ng Shangri-La. Nakita ko si Ann Cortez. Aray ko. Ay, alam nyo na. Alam nyo na. Eto na po, sir. Yolo, pang merienda nyo. Oh, grabe, Ma'am Lorna Matipo, Ma'am Heidi. Salamat po, ha. Kompleto, no? Merienda, tangalian, kompleto. Salamat po, Ma'am Lorna Matipo, Ma'am Heidi. Magbilangan na lang po kayong kulubot. Thank you po. Aray ko. O, yan, ha. Ayan po. Kaya po 54-1. Dahil po kasi nagtatanong nyo, ba't may sino yung 1? Sabi ko, 1. Oh. Shangri-La, dumaan si Ann Cortez, nag-init. Oh. Alam nyo na ngayon, okay? Pag dumaan si Ann Cortez, nasa Shangri-La ka, nag-init. Oh. Yan ang buto. Ay, mali pala. Daddy Armin, mali. Sabi ni Daddy Armin, eto lang daw po. Ay, nag-PM si Daddy Armin. Yolo, mali ka na naman. Salbahing bata ka, eto lang. Aray ko. Eto. Anong tawag dito? Hinliliit. Aray ko. Oh, dumaan si Ann Cortez, nag-init, imagination, tining. Aray ko. And first I want to tell everyone that what happened in the past few days was not a ruling on the merits of the impeachment complaint. In Oh. fact, Yes. if people watch the deliberations in the Committee on Justice, Yes, people would see that even Congressman Rufus Rodriguez, yes, the Vice President, had a lot of support in the committee. yes. You know, I'm really shocked about this Rufus Rodriguez. Actually, when I'm watching the Committee on Justice, I'm really irritated by this Rufus Rodriguez. Aray ko. Okay? Because Rufus Rodriguez implicating and telling in the Committee on Justice that the Defense Secretary is different from
Vice President. I don't know what's the relevance of this Rufus Rodriguez. And then suddenly, I'm shocked that Rufus Rodriguez voted in favor insufficient in substance. So I'm really shocked in my own field. Aray ko. Okay? And after that, in the voting, we have witnessed that it's only 44, 54, 1. Okay? Again, 54, 1, and 0 abstain. Thank you, Mr. Rupert Rodriguez. So one time, members of the committee were not there anymore. And it was Kong Bong Suntay, Kong Rufus Rodriguez, Kong Bert Nazal, even Kong Marcoleta was there to Yeah. question the endorsement. Even Nasal. I thought Congressman Nasal have walang asal. But in the end, Congressman Nasal is full of asal. Aray ko. So Yes. the deliberations on the sufficiency of substance was not a ruling on the merits. It was just to check whether the documents, Yes. the complaints filed before the Congress had substance or had a recital of facts. Yeah. Meaning, if there were actions by the vice president that were listed in the complaint and that would be connected to the charges, the impeachable offenses in the Constitution. Let me point out something that was mentioned by Kong Bong Suntay earlier. Yes. He said that we did not apply the same standards used that the committee used in the BBM. BBM impeachment complaint. We believe that we did the same process. We applied the same standards. What we found in the BBM impeachment complaints was that there were no factual allegations That's or right. overt acts on the part of the president. Okay, in Tagalog, syempre mga matatanda dito, hilong-hilo na, kulang nagpapakuha na ng maintenance. Aray ko. Okay? Tatagalogin ko na pa para sa inyo. Sinasabi po ni Congressman Suntay, Aray ko. si Congressman Suntay po, na tumitigas ang buto, Aray ko. di ba? Ibang-iba daw to sa ginawa sa PBBM impeachment. Bakit daw ganon? Bakit iba? Sa PBBM impeachment, hindi ganito. Kay Sara impeachment, iba rin to. Kumbaga po, si Congressman Suntay ay nagugulumi hanan! At hindi po mapakali. Pero iba nga po ba ang impeachment ni BBM at impeachment ni Sara Baliw? Hindi po. Bakit? Aray ko. Kat. Aray ko. Dahil lang. Kumabit. Dati, 10 litid to, 3 na lang to. Dahil lang po Sadali lang. Aray ko. Ayos na. Aray ko. Ma'am Leonie Jones, thank you Ayan po si Ma'am Leonie Jones. Ayan po, lagi po yung maga gumising. Si Ma'am Leonie Jones. Di ba? Tanong mo dyan. Maga po gumigising yan si Ma'am Leonie Jones. Ano bakit? Leonie Jones, calling Leonie Jones, get up now. Bote. Wala na lang naisip. Aray ko. Come on, Yoni, let's get party. Aray ko. Pinagsama, di ba? Okay. Hindi po magkaiba. Ha? Bakit hindi magkaiba? Hoy, tumatawag anak mo. Aray ko. Tumatawag anak mo, gabing-gabi na, anong oras na? Ano yung bata yan?
oras na uwi yan. Hindi po magkaiba. Bakit hindi magkaiba? Sapagkat, bumalikan po natin ang Pangulo, impeachment ni BBM. Nagbintang po sila, nakatanggap po ng maleta ang ating Pangulo. Pero meron po bang nagdedirekta sa akusasyon laban sa Pangulo na siya mismo ay tumanggap ng maleta? Wala po. Wala pong nagdidirekta na ang Pangulo ay tumanggap ng maleta. Ngayon nga po nagtatago na ang mga marino, Marites pala. Aray ko. Ano pa ang bintang sa Pangulo? Pinayagan daw po ipasa ang budget ng flood control na maanumalya. Pero ang tanong, sino po ba ang gumagawa ng batas? Ano po ba ang budget? Ang budget po ay batas. Sino po ba ang gumagawa ng batas? Nahati po sa tatlo ang gobyerno, ehekutibo, lehislatura at hudikatura. Sa lehislatura po, diyan po napapaloob ang paggawa ng batas. Tanong! Ang tanong! Sino ang gumagawa ng batas? Ang Kongreso at Senado. Sino ang gumawa ng budget ng flood control? Ang Kongreso at Senado. Anong kinalaman ng Pangulo? Nasa batas at nasa konstitusyon. Ang Pangulo lamang po ay magbibito o mag-atanggal o mag-aalis bilang ehekutibo. Nagawa ba ng Pangulo? Oo! Narami pong binito ang Pangulo. Pwede bang ibito lahat ang DPWH? Tanggalin niya lahat? Hindi po pwede. Dahil ang DPWH po, yan po ay napapaloob, gumagawa ng mga infrastruktura na papakinabangan po ng mga ordinaryong kababayan. Kapag siniro budget natin yan, paano po ang ibang tulay? Hindi lang naman po flood control ang hawak niyan. Hindi lang naman po puro pagbaha. Nandyan din po ang tulay. Nandyan din po ang mga buildings, mga gusali na pang-cancer, pang-kidney, mga eskwelahan. Hindi po pwedeng isiro ng ating Pangulo. Roel Arrogante, thank you pare. Hindi po pwedeng isiro ng Pangulo yan. Ngayon, tumago naman tayo sa walang kwenta natin, Vice Presidente, na kung ang gawain lang po ay magpasyal-pasyal. Aray ko. Meron po ba na ipinakita na talagang direkta na ang Vice Presidente ay gumawa ng paglabag? Meron. Aray ko. Huwag na po nating pahabain. Huwag na po tayong lumayo. Patayin mo si BBM. Kumausap na ako ng assassin na kung mamatay ako, patayin mo si BBM. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Baba Marcos. Aray ko. Meron po ba direkta? Meron po. Sino po ang nagsasalita? Ang Vice Presidente. Kailan niya po ginawa? Sa loob ng House of Representatives. Sino po ba yon? Vice President Sara Duterte. Ano ang ginawa? Pinagbantaan ang buhay ng Pangulo. Sino po ba makikinabang pag pinatay mo ang Pangulo? Ang Vice Presidente. No joke. Patayin mo si BBM? No joke. So ano po ang konklusyon natin dito? Parehas po ang pinagdaanan, parehas po ang proseso, parehas po ang investigasyon. Ang tanging pagkakaiba po, ano? Ano po ang tanging pagkakaiba nito? Sa Pangulo po ay walang direktang ebidensyang mapatunayan. Samantalang po ang Vice Presidente, siya mismo, sa kanyang bibig, sa kanyang sariling video, sa kanyang sariling live, nakita po ang pagbabanta. Yung po ang kaibahan. Pero parehas ang proseso. Hindi po natin maitatanggi ito. At alam ko naman po, kahit gaano kayo katanda, ay kitang-kita nyo. Aray ko. Aray ko. Kaya malaking kasinungalingan po ang buto ni Suntay.
kung gaano niya po pinasisinungalingan ngayon ang pagtigas ng buto niya kay Ann Curtis at nag-hire pa po siya ng kanyang mga PR firm ngayon na mga DDS vlogger, DDS supporter para ipagtanggol ang kalibugan niya. Maling-mali pa rin siya. Aray ko. Tandaan po natin ang kalibugan po ay kalibugan. Aray ko. Hindi mo pwedeng i-justify yan. Kalibugan yan, suntay. Ngayon, ang kalibugan po ba ay dapat po isa publiko mo? Maging proud ka, malibog ako. Diba? Ang kalibugan po ay nasa sa loob mo lang yan. Pero si Suntay po, proud na malibog. Diba? Sa sobrang proud niya, pinagmalaki niya pa sa isang hearing na wala namang relevant. Irrelevant po sa Committee on Justice. Pinagusto niyang pag-usapan ang kalibugan niya kay Ann Curtis. Ang kalibugan po, hindi po yan binobroadcast. Aray ko. Pero si Suntay, talagang brinodcast niya, pinagtatanggol niya pa ang kalibugan. Aray ko. Diba? Ngayon kung malibog ang isang congressman, maaaring paniniwalaan mo pa ba kung sa kanyang mga bibig ang kalibugan ay lumalabas? Paano ang katotohanan? Aray ko. Pinag-uusapan nyo ay impeachment. Pinag-uusapan nyo ang legalidad ng hustisya. Pinag-uusapan nyo ang konstitusyon. Pinag-uusapan nyo ang mga artikulo ng konstitusyon. Pero sinisingit mo ang kalibugan mo sa mundo. Aray ko. Ah. Diba? Yung pa lang po eh. Doon pa lang Suntay. Manya ka na eh. Kakulango. Tanggap, tanggap, loga, yoga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, loga, yoga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay nyo ay karton, tatay nyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay nyo ay karton, tatay nyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay nyo ay karton, tatay nyo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga